Alam mo ba na sa loob ng halos 2,000 taon, iisa ang tanong na paulit-ulit na iniisip ng milyon-milyong tao sa buong mundo? Kailan nga ba babalik si Jesus? Tuwing may digmaan, lindol, matinding sakit, pagbagsak ng ekonomiya o kaguluhan sa mundo, marami agad nagtatanong kung ito na ba ang simula ng mga propesya sa Biblia. May ilan pang grupo noon na naniwalang natukoy na nila ang eksaktong petsa ng katapusan, kaya iniwan nila ang kanilang mga trabaho, ibinenta ang kanilang mga ari-arian at naghintay na lamang sa inaakala nilang huling araw ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagtatangkang hulaan ang kanyang pagbabalik, isang nakakagulat na bagay ang malinaw na sinabi mismo ni Jesus sa Gospel of Matthew chapter 24 verse 36. Ang sabi dito, tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Isipin mo iyon, kahit ang mga anghel raw sa langit ay hindi alam ang eksaktong oras. At dito nagsimula ang isa sa pinakamalalim na palaisipan sa Kristyanismo. Kung nais ng Diyos na maging handa ang sangkatauhan, bakit hindi na lamang sabihin ang eksaktong petsa? Hindi ba mas madali sanang maniwala ang tao kung alam nila kung kailan talaga mangyayari ang pagbabalik ni Jesus? Habang mas pinag-aaralan ng mga theologians at Bible scholars ang tanong na ito, may isang napakalalim na posibilidad na unti-unting lumilitaw. Maaaring may dahilan kung bakit hindi ibinigay ang eksaktong araw. Sapagkat kung alam ng buong mundo ang tiyak na petsa ng katapusan, posible nitong baguhin hindi lamang ang pananampalataya ng tao, kundi pati ang buong sistema ng lipunan. At dito pumapasok ang koneksyon ng sinabi ni Jesus tungkol sa Sodom at Gomorrah. Ayon sa Genesis, bago bumagsak ang apoy at asupre mula sa langit, nagpapatuloy lamang ang mga tao sa normal nilang pamumuhay. Kumakain sila, umiinom, nagnenegosyo, nagpapakasal, namumuhay na tila walang paparating na panganib, walang paghahanda, walang takot. At ayon sa Gospel of Luke chapter 17, ganun din daw ang magiging sitwasyon bago dumating ang anak ng tao. Ibig sabihin, maraming tao ang magiging sobrang abala sa normal na buhay habang hindi nila namamalayang papalapit na pala ang pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng mundo. Ngunit isipin mo ito, ano kaya ang mangyayari kung sinabi talaga ni Jesus ang eksaktong araw ng kanyang pagbabalik? Posible kayang magbago ang buong mundo? Marahil maraming tao ang titigil sa pagpaplano para sa kinabukasan dahil iisipin nilang wala ng saysay ang mahabang paghihirap para yumaman o magtagumpay. Maaaring mawalan ng gana ang ilan sa pag-aaral dahil alam nilang may tiyak ng katapusan. Posible ring bumagsak ang ekonomiya dahil baka mawalan ng dahilan ang mga tao para magnegosyo, mag-ipon o mag-invest para sa mahabang panahon. Isipin mo, kung isang araw ay opisyal na malaman ng buong mundo na eksaktong 10 taon na lamang bago bumalik si Jesus, may magpapagawa pa kaya ng malalaking gusali? May magtatayo pa kaya ng pangmatagalang kumpanya? May mga tao pa kayang mangangarap yumaman? O baka mas piliin na lamang ng marami na ubusin ang natitirang panahon sa pansariling kasiyahan dahil alam nilang matatapos din ang lahat? At hindi lamang ekonomiya ang maaaring maapektuhan, pati pananampalataya ng tao, sapagkat may posibilidad na maraming magpakabuti, hindi dahil tunay silang nagbago, kundi dahil natatakot lamang sila sa nalalapit na paghuhukom. May ilan sigurong magdarasal lamang kapag malapit na ang petsa. Ang iba baka magsimulang magsimba dahil alam nilang paubos na ang oras. Pero ayon sa maraming Christian interpretations, maaaring hindi iyon ang klase ng pananampalatayang nais ng Diyos, sapagkat ayon sa Biblia, mahalaga ang kusang loob na pananampalataya. Hindi iyong napipilitan lamang dahil alam na ng tao ang eksaktong deadline ng mundo. At marahil iyon din ang dahilan kung bakit paulit-ulit na ginagamit ni Jesus ang salitang maging handa.
Hindi maging handa kapag alam mo na ang petsa, kundi mamuhay araw-araw na tila anumang oras ay maaari siyang bumalik. Sa isa pang bahagi ng Biblia, ikinumpara pa ni Jesus ang kanyang pagdating sa isang magnanakaw sa gabi. Sapagkat kung alam daw ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, siguradong maghahanda siya. Ngunit dahil hindi niya alam, kailangan niyang manatiling alerto sa lahat ng oras. At marahil iyon ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Jesus ang eksaktong oras ng kanyang pagbabalik. Sapagkat kung alam ng tao ang eksaktong araw, baka hintayin na lamang niya ito bago magbago. Ngunit dahil walang nakakaalam, doon nasusubok kung sino ang patuloy na mamumuhay ng may pananampalataya kahit walang kasiguraduhan. At marahil ito rin ang pinakamalalim na tanong na gustong iwan ng misteryong ito sa bawat tao. Kung hindi mo alam kung kailan darating ang huling araw, mamumuhay ka pa rin kaya ng tama kahit walang nakatinging orasan.